Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Ang mga lalaki, maayo kayo na Kamu bang mga babae, maayo pabuto mo. Kandidato pagka-gobernador sa Davao de Oro, giisyuhan og show cause order sa COMELEC kalabot sa giingong diskriminasyon nga pamulong niini sa kababayenan atol sa kampanya. Panaglalis sa gidakop nga rider og duha ka Roads and Traffic Administration personnel sa Cagayan de Oro City nakuhaan og video. Usa ka fishing vessel nasunog sa Lampinigan Island sa Isabela City, Basilan. Mga sakay nakalingkawas kaha. Cagayan de Oro City Police nagpahigayon og shooting incident simulation exercise sa usa sa mga pilgrimage site agig pagpangandam sa Semana Santa. Og Davao City Overland Transport Terminal, dunay mga bag-ong baggage x-ray machine aron paspas ang pag-inspeksyon sa mga bagahe ilabi na karong Semana Santa. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka adlaw una ang Semana Santa, nangandam na ang mga bus terminal sa Davao City ug General Santos City sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero nga manguli silang tagsa-tagsa ka probinsya. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa gilaumang pagdagsa sa mga biyaheng probinsya karong Semana Santa, lauman sab ang paspas nga pagsulod sa mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Sanlit doon na sila functional nga tulo ka mga x-ray machine alang sa mga bagahe sa entrada sa moong terminal. Kung kaniadto, usa lang ka baggage x-ray machine ang ginagamit sa pag-inspect sa tanang mga bagahe sa mga pasahero pasulod sa Davao City Overland Transport Terminal. Karon giilisda na kini og bagong x-ray machine ug doon na pay dugang duha ka mga bagong x-ray machine alang sa mga gagmay nga bagahe. Gamit kaayo ang maong mga baggage scanner, labi na karong gilauman ang pagdagsa sa mga pasaherong biyaheng probinsya una mag long weekend sa Semana Santa. Sagad mo taas manggod ang linya pasulod sa terminal sa baggage inspection. Puro mga high-tech upgraded i-compare to the previous nato nga machine kay kani once nga nay moagi diha nga kanang mga metal or something, so mutingog na siya. Gawas ni ana, duha sab ang walkthrough scanner kung asa moagi ang mga pasahero. Hugot nga seguridad sab ang nakatakdang ipatuman alang sa mas hapsay nga biyahe sa libuan ka mga biyahero karong Semana Santa sa Bulaong Public Bus Terminal sa General Santos City. PNP, ang JTF, ang Coast Guard, ang Public Safety Office at saka ang Bureau of Fire. Regularly, every time na may mga ganito na pinapadalahan namin sila ng letter, provide extra personnel to provide security. Sumala sa tagdumala sa maong bus terminal sa Miyerkules Santo, gilauman ang pinakadaghan nga ihap sa mga pasahero kung asa sa miaging tuig miabot sa kapin 10,000 ka pasahero. Tambag nila sa mga pasahero nga likayan ang pagdala og daghang bagahe aron malikay ang maghuot sa mga running boards sa mga bus. Ang pasahero nga si Leogene na anda na nga gamay lang ang ginadalang bagahe, inig mo biyahe. Usually sa mga checkpoints po, kung madami ang mga dala nyo, kay hassle siya magdala. Like sa pag-check ng mga bags, sa mga scanners po, mabigat kasi kung madami. If naman sila yung mga karga na ibutang sa running board sa mga buses, to ask for a written assurance na gikan sa atong mga bus companies nga na sila gamit dito para dili sila magkaroon og miscommunication sa bus company. Sara, may mangnupod sa management sa mga terminal nga i-check daan sa mga pasahero ang schedule sa mga biyahe. Labi na kung plano mo biyahe sa Huwebes Santo o Biyernes Santo tungkol kay doon mga bus companies nga wala ibiyahe. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Usa ka shooting incident simulation exercise ang ipaygayon sa Cagayan de Oro City Police Office kiniisip pagpangandam sa umaabot nga Semana Santa. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap.
Usa ka patayng lawas nga daw gipusil ang naabtan sa kapulisan sa Police Station 10 Kugman sa entrada nga bahin sa Malasag Hill sa Barangay Kugman sa Cagayan de Oro City. Ang maong lalaki gipusil matud pa sa usa ka riding in tandem. Ingon ana ang eksena sa gipahigayon nga shooting incident simulation exercise sa Cagayan de Oro City Police Office sa usa sa mga pilgrimage site sa syudad. Matag Holy Week, libuan ka mga tawo mudagsa sa Malasag Hill aron sa pagpanata. Busa gitinguha sa kapulisan nga maplastar ang ilang pagresponde sa mga emerhensiya. Gigraduhan ang atong station concern sa unsang oras sa kapabilidad nila nga mo response ug ang other units sama sa atong CDRR, sa atong SOCO team tungod kay kini shooting incident man. Paspas rasab nga nadakpan sa hot pursuit team sa kapulisan ang riding in tandem gunman nga misibat sa crime scene. Sa kinatibukan, pasado man kuno ang grado sa maong simulation exercise. Apan, adunay mga angayan pang ang i-improve sama sa pakig-alayon sa kapulisan sa komunidad. Nakita nato nga murag wala sila kaayo ni responde or wala kayo sila nagpakabana. Dili makita nato nga atong i-reorient ang atong komunidad nga sa usa ka sulbaran sa krimen o pag-prevent sa usa ka krimen, gikinahanglan nato ang kooperasyon sa tagsa-tagsa. Mukabat sa kapin usa ka libo ka mga dugang police personnel ang ipakatag sa Police Regional Office 10 sa tanang pilgrimage sites sa rehiyon aron masiguro ang luwas nga pagsaulog sa Semana Santa. Kauban si Roland Cañas, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nakuha og video ang panaglalis ug pag-inilugay sa motor sa duha ka personal sa Roads and Traffic Administration ug usa ka rider sa Cagayan de Oro City. RTA dunay pahimangno karon sa katawhan nga respetuhon ang mga law enforcer. Ani report ni Cyril Chavez. Boss, ayaw boss, kuha na lang boss, respeto na lang boss. Pagdumili sa pagdaog sa iyang motor, ingon man pagwakli o pagtubag-tubag sa duha ka mga RTA personnel. Ingon ani ang eksenang naabtan sa video uploader nga si Francis Rodriguez. Diyang aktong gidakop sa mga RTA personnel kining usa ka rider. Tungod nagkainitay na ang duha ka partido, miuban na sa pag-uwang ang mga tawo nga ana duol sa lugar. Among video daling mikalat ngadto sa social media. Nakaabot gilayon sa kadagkuan sa RTA ang nahitabo. Sumala pa nila, ilan ang nakahinabi ang ilang mga personahe. Matod pa, una kuno ang maong eksena sa video. Normal nga pagdakop ang ilang gihimo ngadto sa motorista kinsa miagi sa one-way lane sa Roa Street, corner Hayes Street. Apan inay motugot nga tikitan, nagmagahi kini. Sa katapusan, natikitan kini og na-impound ng iyang motor. Human walay mga papeles nga dala. So, as per initial nato nga pagkikinabi, wala daw tanan. So, ato ang usual aning observation is that ma-impound man ang unit kay siguro wala gid siya wala siya ORCR. So, mahulog siya nga is either presumably siguro basig carnap, no? Or unsa pay other scenarios. Tungod sab sa hitabo, gilayong giri-assign ng mga nalambigit nga RTA personnel sa laing destino samtang giimbestigahan ang insidente. So naagi tay right approach ana in the first place. At the same time ato yung ipasabot no nganong need na to siya i-apprehend. Tampag karon sa RTA sa mga motorista nga batasanong sundo ng mga balaod trapiko nga ginapatuman sa syudad ug magbaton og respeto sa mga enforcer. Kung gani nakakommit ba ta og traffic violation or gani dili ta kompleto, get your ticket and then move on, no? Sama pa sa ginaingon nila. At the same time kung gani wala ka nakauyon sa gi-issue sa imuha or na-issue, so referred sa saktong venue, no, which is diri sa tong opisina. Wala pa'y pahayag ang motoristang nalambigit sa insidente. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ato ng Cyro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Nasunog ang bahin sa usa ka mini grocery store sa Bayog, Zamboanga del Sur tungod sa gina-welding sa maong tindahan. Samtang duha ka balay ang nasunog sa Cagayan de Oro City tungod matud pa sa pagdaop og sagbot. Ani ang report. Sunog sa deposit sa may bagsakan. Naabo hinuon ang bahay ni ini ginapa-renovate nga mini grocery store sa Purok Maraw, Barangay Dipasi, Bayog, Zamboanga del Sur, human gilamoy sa kalayo pasado alas 11 sa buntag adlawng Miyerkules.
Gilayong ipangsalba sa mga trabahante sa mong tindahan ang ubang mga paninda aron dili malakip sa sunog. Hinuon gilayon kini napakgang sa kabomberuhan sulod sa pipila ka minutos. Sa investigasyon sa kabomberuhan, migula nga dunay nagwelding adtong tungura sa mong tindahan kung diin ang mga nangahulog nga bahin sa welding rod nga nagkalayo, aksidenteng mitapot sa nakasabit nga trapal sa mini grocery store ug nasunog. Apan kalit kining midako diyang gidakop sa kalayo ang mga baligyang gasolina nga anaa sulod sa botelya. Kung natin mga itrabaho ingana, dapat ilayo ng mga flammable liquid, mga pintal, kung mga materials nga dali masunog. Hinuon walay naangol atol sa hitabo. Giba naman ang mabot sa 5,000 pesos ang inisyal nga kantidad sa nadanyos. Samtang ugdaw ang duha ka panimalay sa Zone 12 Upper Zayas, Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City diyang gilamoy kini sa kalayo pasado alas 2 sa hapon adlaw Miyerkules. Naglisod sa pagpalong sa kalayo ang kabomberuhan tungod sa kagamay sa dalan ug layo kini sa highway kung asa nakaparada ang truck sa bombero. Hinuon walay natala nga nasamdan sa sunog. Usa sa mga ginalantaw nga rason sa sunog ang pagdaob og mga sagbot nga mitabok sa usa ka balay nga nasunog. Apan ginasuta pa kung asa kinigikan. Padayon pasab ang investigasyon sa tinubdan sa sunog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gisiguro sa otoridad sa Davao Region nga luwas nga mahatod ang mga election paraphernalia sa mga voting center, ilabi na sa mga hilit nga lugar sa reyon. At unsano ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nakaandam na ang security plan sa otoridad aron masiguro nga luwas ang paghatod sa mga election paraphernalia, ilabi na ngadto sa mga remote areas o mga hilit nga lugar. Gisiguro sa 10th Infantry Division nga luwas ang pag-deliver sa mga election paraphernalia sa mga hub hangtod sa voting center, ilabi na sa mga hilit nga dapit sa Davao Region. Bisan insurgency-free na ang rehiyon, wala gihapon nagkumpiyansa ang militar sa mga posibleng musabotahe sa eleksyon. Bago pa lang na ihatod dito ang mga equipment, na siya yung mga advance parties at mga military dito sa mismong site, no? Lahi pa nang sa mga tawagon na mo MSR, no? Kanang agianan, naapon na tayo mga road security diha. So kung ma-insure na to ang security, no? But ang atong ma-insure good is ang readiness sa ato ang pag-respond, no? If ever na yung mga untoward incidents sa dalan. Ang Davao City Police Office gipunto nga kinahanglan gyud nga mo-koordinar kanila ang COMELEC, ilabi na pag-abot sa pag-secure sa mga election paraphernalia aron malikayan ang naitabo sa buhangin Davao City. Diin na diskubrihan sa usa ka balay ang pipila ka election paraphernalia. Daan ang giingon sa DCPO, wala kini ma-coordinate kanila. Doon na sabdaw mga lugar sa syudad nga lisod kaayo sudlon, maong kinahanglan gyud ni bantayan. Far as election paraphernalia is concerned, kay mo na gina-obserbaran gyud karon sa mga tao, especially karon nga init kaayo ang sitwasyon, so kailangan nagi transparency dapat, ma'am. So kailangan ang mga station commanders as per giingon sa ato ang station acting city director, sa tanang mga movement dapat makabalog yun sila. Samtang ang Coast Guard Southeastern Mindanao giandam na ang ilang mga sea assets alang sa pagtabok sa mga election paraphernalia sa mga isla. Isa sa ato ang gina-intensify, ma'am, no, nga upon delivery and transport of the election paraphernalia, especially traveling at sea, na agyoy ato ang imontar dra, ma'am, nga PCG personnel sa maong floating asset, especially sa ato ang kaning from one island to another. Sara, padayon matud pa ang koordinasyon sa otoridad sa security forces sa COMELEC aron masiguro nga mapanalipdan ang integridad sa eleksyon. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.
Giisyuhan sa COMELEC og show cause order ang kandidato pagka-gobernador sa Davao de Oro tungod sa pamulong niini nga giingong diskriminasyon sa kababayenan. Ato ibalik si John D. Esteban. Ang mga lalaki, maayo kayo na Kamu bang mga babae, maayo pabuto mo Muingon dayon mo, kaming mga babae, equal me sa mga lalaki. Di na tinuod karon. Di na gyud tinuod kay kasagaran sa babae mo pili na asa man ko sa ilalom o sa taas pa ko. 14 anyos na nga byuda, sigurado ko na pilot na lang iya. Kini nga mga pamulong ni Congressman Roel Gonzaga kinsa muragan pagka-gobernador sa Davao de Oro nakaabot na sa Commission on Elections. Ang COMELEC mi-issue og show cause order batok sa mga kandidato. Dinhi nakalatid nga ang maong mga pamulong posible nga makonsiderang diskriminasyon sa kababayenan ug usa ka gender-based harassment. Gipatubag si Gonzaga nganong dili dapat kini ma-disqualify o dili siya ma-filean og election offense. Ang show cause order na issue niadtong April 8, 2025. Gihatagan si Gonzaga og 3 ka adlaw nga motubag. Inigmadawat na niya kini ang usa ka grupo sa kababayenan mialmasab sa mga pulong ni Gonzaga. Ang mga kababayenan imong himuan og binastos nga istorya kay kanang pulong nga gimension niya nga letter K dili gyud na nako madawat tungod kay kung sa atubangan sa kababaihan meaning nakaminos di ay ka sa kababaihan. Discourage ko tungod kay ang usa ka professional makasulti ni ana in front of women meaning imong gipaubos kaayo ang dignidad sa kababaihan. Ilawom sa COMELEC Resolution number 11116. Bisan kinsa nga tao nga muhimo og direct o indirect nga bullying, coercion o discrimination batok sa kababayenan, PWD ug uban pang vulnerable sector, mahimong manubag ilawom sa balaod. Samtang gitugot sa balaod ang kagawasan sa pagpamulong, aduna gihapoy limitasyon ilabi na kung kini nakapasakit o nakapanamastamas sa uban. Ilabi na kung kini buhaton sa usa ka tawo nga nagtinguha og posisyon sa gobyerno. Gikuhaan sa GMA Regional TV 1 Mindanao og bahin si Congressman Gonzaga kalabot ini aban wala pa kini pahayag. John D. Esteban, 1 Mindanao. Patay ang usa ka barangay chairman samtang samdan ang kaubanan niini human gi-ambush sa Malabang, Lanao del Sur. Giila ang biktima nga si Binhar Julambre, Alon Jawad, 25 anyos, kinsa barangay chairman sa barangay Baraa sa Picong, Lanao del Sur. Samtang samdan ang kaubanan nga 20 anyos nga si Norham Sarip nga residente sa maong barangay. Sa investigasyon sa kapulisan, mutambong unta og graduation ceremony ang duha sa barangay Bakayawan sa Malabang, Lanao del Sur, Miyerkules sa buntag. Diyang pagawas na sila sa diversion road sa barangay Montay sa maong nga lungsod. Sakay sa ilang itom nga SUV, gipaarakan sila sa 5 ka mga sospek. Nadala pa sa ospital si Jawad apan dead on arrival na. Samtang samdan sa bagtak si Sarip. Padayon ang hot pursuit operation sa otoridad sa mga sospek nga gilayong misibat human sa krimen. Nakig-koordinar na sab ang kapulisan sa Soko alang sa ballistic examination sa mga na-recover nga basyo sa bala. Gipailawom na sa traditional Muslim burial ang namatayang biktima. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa pamilya sa mga biktima. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Sikop ang upat ka mananagat dihang nakita nga nanagat gamit ang kompresor sa Island Garden City of Samal. Ang paggamit ng kompresor sa pagpanagat gikonsiderang illegal fishing ilawom sa Section 87 sa City Ordinance No. 2018-292. Gikumpiska sa mga sakop sa Coast Guard igakos ang bangka o mga kargamento nga gigamit sa upat ka mananagat dihang nanagat sa Purok 2, Barangay Aundanao, Babak District sa Samal Island. Giturn over gilen kini sa kapitan sa Barangay Aundanao. Ang upat posible mag-atubang og kaso paglapas sa nasangpit nga ordinansa. Wala na sila mihatag og pahayag. Pipila ka mga menor de edad nga nagdula sa Pisonet Shop sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City bisan school hours ang gipapauli sa Regulatory Compliance Board. Tag-iya gihatagan og warning. Ani report ni Cyril Chavez. Nasakpan sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kining pipila ka mga Pisonet shops sa Barangay Konsolasyon, Cagayan de Oro City
nga nagpadula og mga minor de edad bisan school hours. Matod sa RCB, ana sa 14 ka mga minor de edad ang ilang naaktuhan o gipapauli sa ilang mga balay. Dugang sa LGU, nga dakong kalapasan sa City Ordinance Number 13394-2018 ang pagtugot sa mga minor de edad nga magdula sa mga pisonet shops basta ting eskwela. Naamang ko'y provision diya sa Comprehensive Children's Welfare Code nga ang mga school children bawal sa mga internet, mga pisonet, ingon ana from 7 o'clock in the morning paingon sa alas 3 sa hapon. Usasab sa mga gilantaw sa RCB ang pagsubay sa mga pisonet sa mga website nga dili pwede maablihan. Tanawon kung nakakomply ba sila sa mga blocking program nga required sa mga computer nga ma-block ato mga website nga dili angay ma-access sa mga bata. Subay sa mong polisiya o galing mamatikdan nga ana sa lagyong lugar ang mga balay sa mga masapnang minor de edad, i-refer kini ngadto sa CSWD aron mapatawag ang ginikanan ug ma-briefing. Bisan sa kalapasan, naghatag lamang ang LGU warning ngadto sa mga tag-iya sa pisonet shops. Gisuta sab kung aduna ba sila mga business permits atol sa inspeksyon. Magpadayon matod pa ang mga operasyon nga himuon sa RCB sa nagkadaiang barangay sa syudad. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Mayor sa Kauswagan Lanao del Norte, balik opisina na human ang 3 ka bulan nga pagkasuspenso. Ani ang report ni James Paulo Yang. Human ang 90-day suspension nga gipahamtang kay Kauswagan Lanao del Norte, Mayor Romel Arnado ug laing unom ka mga opisyal sa lungsod. Niadtong Enero 3, 2025, balik opisina na sila. Niadtong Huwebes, Abril 3, nakurat matod pa ang mayor. Tungod nawala kuno ang pipila sa iya mga gamit sa opisina, lakip ang gamit nga iya sa munisipyo. Plano kuno niini nga magpasaka og kaso batok kay acting mayor Aga Dimacuta. Kanang ilang gibuhat sa akong opisina, that is disrespect not only to me but the entire lungsod sa Kauswagan. Gipangtangtang, gipangbuak ang among SDLG, tulo na lang nahabilin ron ang wala mabuak. And that's disrespecting the entire municipality. So, puro bali ang ilahang gipang istorya. Ang mayor sa office, nagrespeto ko, wag yung kumusunod diha, wala yung na maablihin. Ang mga tao diha, ang ato, iyahang mga tao. So paggawa sila, wala yun na. Padayon kuno ang repairs nga ginahimo karon sa opisina sa mayor, samtang balik normal ang operasyon sa munisipyo sa Kauswagan Lanao del Norte. Si Mayor Romel Arnado nagpapili isip vice mayor karong umaabot 2025 midterm elections, samtang nagpapili isip mayor si Aga Dimacuta. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gilayong nagpaygayon og clearing operation sa mga otoridad sa National Highway sa Don Marcelino, Davao Occidental. Human dunay parte sa bukid nga midahili og mibabag sa dalan. Miyerkules sa buntag diha nga nababagan sa bagang yuta og dagkong bato ang National Highway nga sakop sa sitio Migdulog, Barangay Talaguton sa Don Marcelino, Davao Occidental. Human midahili ang parte sa bukid nga naakili sa highway. Busa natanggong ang mga motorista sanglit dili maagian og sakyanan ang dalan. Mayo na lang kay walay nangagi atong higayuna sa pagdahili. Gilayong nagpaygayon og clearing operations ang Municipal Engineering Office of DPWH. Sumala sa MDRRMO Don Marcelino, walay ulan niadtong higayuna apan sa gunson ang ulan sa milabay nga semana. Sa karon maagian na sa mga motorista ang maong highway. Gipahimangnuan gyapon ang mga motorista sa pag-igmat sa paglabay sa maong lugar.
Usa ka fishing vessel ang nasunog sa kadagatan sa Lampinigan Island sa Isabela City, Basilan. Ani ang report. Gilamoy sa kalayo ang tungang bahin ni ining fishing vessel samtang anaa sa kadagatan sa Lampinigan Island nga sakop sa Isabela City, Basilan pasado alas 8 niadtong Martes sa gabii. Gilayong gipakgang ang kalayo sa 18 ka tripulante sa mong barko, lakip na sab sa tabang sa mga miresponding personahe sa Philippine Coast Guard ug BFP sa Isabela City sa maong probinsya. Hinuon walay naangol atol sa hitabo ug wala ra sab maunlod ang maong barko nga gitow padulong sa usa ka fishing company nga tag-iya niini sa Zamboanga City. Matod sa Coast Guard Station Isabela City, naguba ang makina sa maong barko nga misangkot sa pagdilaab niini. Upon interview sa mga sa crew and kapitan, engine backburn ang cause ng fire. Ginasuta na sa kabumbiruan ang kinadibuk-ang danyo sa maong nasunog nga barko. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang tag-iya sa maong fishing vessel. Ginasuta pa sab sa otoridad kung dunay oil spill atol sa hitabo. Chine-check din po yan ng natin ng mga network natin na naka-dispatch ngayon doon sa area to check for any oil machine na kung may makita po sila. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ginasuta na sa Department of Agriculture Region 11 ang kahimtang sa mga mag-uuma sa Davao del Sur nga mipasibaw sa ilang mulo labot sa kaubos sa palit sa mga produktong gulay. Ang DA doon na matudpay tabang alang sa mga apektadong mag-uuma. Ani ang report ni Argil Relator. Gipaatuan na matud pa sa Department of Agriculture 11 ang mga umahan sa Davao del Sur aron masuta ang kahimtang sa mga mag-uuma. Kinihuman na nawagan ang mga mag-uuma sa Barangay Sibulan, Santa Cruz o Barangay Kapatagan sa Digos City nga tabangan sila sa gobyerno sa ilang nasinati nga daw pangayuon na lang ang presyo sa palit sa ilang mga produktong gulay. Gani ilahan ng gipanghagbas ang pananom nga repolyo tungod sa kaubos sa palit. Sumala sa Agribusiness and Marketing Assistance Division sa DA11, matabangan nila ang mga mag-uuma, pinaagi sa pagkorekta sa mismong buyer. Pero sa previous manggod ang ginahimo namo naghahatag ng logistic support ni mga big buyer. Daghan matud pa og supply karon tungod dungan ang pag-harvest sa highland areas sa rehiyon. Kuan gyud na siya sir, supply and demand gyud na siya. Kung daghan kay supply mo bagsak gyud ang presyo. Oo. Pero may panahon pud nga medyo mahal gyud siya. Sanglit dili na bag-o alang sa mga mag-uuma ang problema sa ubos nga palit sa ilang mga produkto. Sa pagkakaroon sir, ang among proyekto no nga gina-implement karon kanang kadiwa. Dili lang siya sa kanang gulay kuno sa mga prutas. Pag naay excess nga produkto, amo na siyang ginadala sa other regions. Intertrading ta ba among tan-awon didto kung sa tong produkto nga wala kay sila, among ihatod. Parayong naglaom ang mga mag-uuma nga pangitaan o pamaagi sa gobyerno nga musaka ang farm gate price ug muubos ang presyo sa farm inputs. Mapaabot sa atong presidente nga una nilang pagtagad kini mga agriculture kay una og dili na pud may maningkamot unsa man pa pud sa mga taga-ubos. Dito unsa pa ilahang kaunon pud diha og dili na may maningkamot pud diri ingon ani permente lang ang panginabuhi. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Blanco pa ang kapulisan sa Cagayan de Oro City sa pagpamusil sa usa ka 30 anyos nga lalaki. Kritikal karon ang maong lalaki nga gipusil og naigo siyang liog nga bahin sa wa pa mailing suspetsado sa Zone 8 Upper Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City alas 8 sa gabi adlaw Miyerkules. Sa inisyal nga investigasyon, doon na kunoy kuyog nga lalaki ang biktima. Una pa man nahitabo ang pagpamusil. Nawala sab kuno ang motorsiklo niini. Padayon karon na investigasyon sa Police Station 7 Bulwa aron mailhan ang ulahing kauban sa biktima. Og mao kato mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.